mag-attend ng ating LM Travel and Tours Technical Training today. Naway maging gabay po ninyo ang training na ito sa paggamit ng ating LM Travel and Tours para sa pagserbisyo ng inyong mga customers sa pangangailangan nilang makapag-book ng kanilang travel needs. Mangyari lang po na makinig muna tayo sa speaker natin today, and kung may questions po, may tanong, concerns, paki-hold lang po until after the speaker na matapos ni speaker para dire-diretso po ang ating training today. Recorded po itong Zoom meeting na ito, itong training session, and ipoprovide po namin ang recording once na matapos po ang ating session today. So I'll be turning the floor over to our speaker. Sir Enrico, are you ready? Yes, sir. Thank you. I'm ready. All right. Take it away, sir. Sure. Okay. By the way, guys, good afternoon. My name is Enrico, but you can call me Koy. And thank you, Sir Aglier, for introducing me. All right. So today, I'm gonna showing you kung paano nga ba ginagamit yung ating travel business. Okay. So everyone po ba is capable naman makakita yung screen kapag nag-share ako ng screen? Yes po. Alright, okay. Sige, share ko pa yung screen ko ha. And then, let's start po, wait lang. So, here it is. Okay po, so let's start with the funding system. So, pag po magpo-fund tayo, magre-request tayo ng fund, all we have to do is to go to the services, and then ticketing, and then mariredirect po tayo sa ganitong platform. Makikita niyo po dito agad yung master funds. Okay, so master funds, all you have to do is to click on it. And then makikita din po natin dito yung add funds. And then fill out lang po ito. And we have minimum funds of 500 pesos. Okay? And then kailangan po makapag-add tayo ng fund before 2 p.m. para makredit po siya within the day. Kapag po nagbiyan tayo ng 2 p.m., possible po makredit yung ating fund tomorrow na po. Okay? So once na may fund na po tayo, doon na po tayo pwedeng makapag-book ng ticket. Okay? So kapag naman po tayo magbo-book ng ticket, ang gagawin lang po natin ulit, once na magpunta po tayo dito sa may services, click yung ticketing, and then click the ticketing. Okay? Once na pa-click po natin yan, mariredirect po tayo sa ganitong platform. Okay? So mapapansin niyo po dito, we have an option na rin po agad na kung one way or round trip. Kapag po halimbawa round trip, yung date po dito sa may right side, mapapansin niyo mag-open po yung return. Kapag po one way, mag-grade out po. Okay? So for example, let's try po muna ng one way. Dito po sa pagta-type, pwede niyo pong buuhin yung city or yung ating location. For example, Manila. Pero don't forget po na i-click yung suggested dito sa baba, yung nagda-drop down. Kasi po, pag hindi po natin yan na-click, halimbawa po Manila, tapos hindi po natin siya clinic, no? Pumunta po tayo ng Cebu. Hindi din po natin clinic. Tapos po tayo magsa-search ng flight. So yan, wala nothing's happened. Okay? Pero once po na-clinic po natin yan, for example, Manila, and then Cebu, pag click po natin yung search dito, Manila, hold on po. Sorry.
For example, I'm so sorry. Ito po, i-click po pala natin yung dates. For example, and then the good thing here in our system, makikita po natin dito, we have suggested price po, no? Kung mapapansin niyo dito sa Friday, meron po tayo ditong 2,056. Ayan po, no? So, for example, yan po yung i-click natin and then search ng flight. Yan, lilipad po yung eroplano. And then, again po, katulad sinabi ko kanina, suggested price lang po yun. Pwede pong makakita po tayo ng mura once na-clinic po natin. The good thing there, we have an idea how much po yung pwedeng maging cost nung araw na yon. Okay? So for example, we have Sunlight Air here. Okay? So dito pa lang po, pag ito na po yung napili ninyong flight, meron na po kayong pwedeng makita dito na baggage information kung ilan kilo yung pwede ninyong magamit for check-in and for cabin. Okay? So, mapapansin din po natin dito, mula sa pinakang mura hanggang sa pinakang mahal na tickets. Alright? So, for example, ito na po yung napili natin. Just click the select flight. And then we have 7 minutes 7 minutes na pwede natin i-confirm or i-type or ibigay yung information ng ating passenger. Kasi yan po yung parang magiging time frame niya na possible magkaroon ng changes yung price ng ticket. Again po, disclaimer, ang pag-change po ng ticket price is not the system of the load mana. Yan po ay system ni airlines. Kasi po, directed po tayo or real time po yung ating system sa kanila. Okay, so meaning to say, if the airline has an issue, magkakaroon din po sa atin. Pero kung wala silang issue, so wala rin po sa atin. Ganun po kasimple yun. Alright? So again po, we have 7 minutes and a half for to encode the details of our passenger. And then make sure po na sana meron kayo ng IDs nila para eksaktong name dapat yung ilalagay natin dito kapag ini-encode natin. Because we have like, for example, we are encountering na yung junior po is nasa unahan ng name or nasa first name rather. For example, Enrico Junior. Parang ganun po yung lumalabas. No, hindi po siya nasa last name like Enrico Oco Jr. Hindi po siya ganun. So, gagayahin po natin kung ano yung nasa ID nila. Para pag present nila yung ID nila, hindi sila magkakaroon ng problem sa departure. Alright? So, dito din po, ito-drop down natin kung Mr. or Miss ba yung passenger natin. And then date of birth. And then kung mag-a-add po kayo ng meals, by request din po ito, kung mag-a-add ng baggage. Okay? And then don't forget to put the contact number of the passenger para if ever na merong mga changes sa flights, they will be informed. All right? So once it's all done, all you have to do is to click the confirm button. Okay? So I believe everyone's follows naman po, no? So once again, dito din po natin makikita yung ating fund sa may right side, sa may upper right. Okay? So, ayan. And then mag-sample din po tayo dito ng international naman. So, dito po, kapag babalik, alright. Pag babalik po kayo, pwede naman yung back button or yung dashboard na po mismo. Pwede din naman po dito yung search flights. Okay. Alright. So, for example, punta naman tayo ng round trip and then international naman. So, once again, pwede po natin ibuuhin na Manila. Pwede din naman po kung sanay na tayo, pwede din naman po natin yung abbreviation na lang or your IATA code na tinatawag. Let's say MNL. So, that's gonna be the Manila. And then kapag Hong Kong, that is HKG. Hong Kong. Pero kapag naman po hindi pa kabisado yung code, pwede naman po natin ilagay yung Hong Kong. Okay?
So click, basta po again, don't forget to click yung destination na nasa drop down. Okay? So dito, pwede kayong mag-add. For example, dalawa kayo, magjowa, mag-asawa, or magtropa. Alright? So, lagay lang po dito kung ilan yung passenger, kung may kasama kayong child, kung may kasama kayong infant. Okay? Ang maganda rin po dito, if you have prepared airline. For example, meron kayong bias airline, no? So, pwede niyo po dito yan i-check or i-search. Okay? Kung wala naman, edi just hayaan nyo na lang po siya dyan. Alright? So, dito, let's say, hanap tayo ng ticket na medyo mura ng December. So, for example, itong 20. Pero peak season po ito ha. So, expected po natin na kapag peak season, medyo mahal talaga ang ticket natin. Okay, and then 1, 2, 3, 4, let's say mag-stay tayo until Thursday or Tuesday rather. Okay. So, click search. Yan, dilipad po ulit ang ating aeroplano. Okay, so yan. Kung mapapansin po natin dito, ang mahal po talaga ng ticket ng December, no? So, ayan. So, we have 25,000 here. Okay, that is round trip. Alright? So, let's say, hindi naman natin kailangan pumunta ng Burmans or kailangan lang natin is magpunta ng Hong Kong. Okay? So, gusto lang natin talaga ng gala. Let's say, ilagpasan natin yung December or peak season. Pag hindi naman po peak season, mura po ang ating tickets. Okay, so again, click po natin yung ticketing. Ticket booking. And then, again, let's say mag-try tayo ulit ng international. Let's say Manila to Hong Kong. Kanina po nag-peak season tayo, no? Ngayon, itatry naman po natin yung hindi peak season. So let's say, this coming October, gusto niyo na magkaroon ng ticket. Let's say, October 16. Okay? So let's see, yan na po yung, sorry. Back tayo dito. Ticketing, round trip, Manila to Hong Kong. Sabi, medyo mura kanina. Yan, 16 to, let's see, Saturday, search. Okay, so kung mapapansin niyo po dito, ito ang mura na oh, 7,401 lang po. Round trip na po ito. Okay, kung mapapansin nyo dito sa may taas, we have Manila to Hong Kong and then Hong Kong to Manila. So napakamura. October po yan, per month, peak season pa rin. Pero ganito lang po kamura yung ating ticket price. Ano? So we have 7,000 lang dito. And again, kapag ka po i-check natin yung baggage, kung may pre po ba tayo na baggage, ayan, nandito po. And then select flight. Again, inulit ko lang po ito para mas ma-internalize po natin kung paano mag-encode. Okay, so dito, enter lang po natin yung name ulit, the passenger, and then passport number. Don't forget po yan. So, lahat po dito sana mas maganda kung mapipill out natin agad para hindi po tayo nagkakaroon ng error or hindi po tayo bumabalik sa umpisa. So again, we have 7 or 8 minutes na pag-encode. Pag-add ng baggage, just click lang po ito. And then dito po, pipili lang po kayo. Pag mag-add po ng meals, click lang din po. Again, ang meals po is minsan nire-request talaga siya.
And then once done, click confirm. Okay, so doon po sa may GC, actually nandoon din po ako. Mag-share po ako doon ng link ni Ayata na which is pwede po nyo doon ma-search yung international airports at the same time yung Ayata code para po minsan kasi once again pag tinay po kasi natin yung exact location may mga maraming areas po doon na lalabas eh. So mamaya po ipapakita ko din sa inyo kung ano yon. All right. So again, guys, do you have any questions pagdating po sa pagbubook? And then, Ako po, may question po ako. sige sir, go ahead. In terms of booking, meron po bang tinatawag na parang free trial? Or kailangan talaga na halimbawa, sabihin natin worth 7 for yung babayaran. Mhm. Tapos, ang balance mo lang is sabihin natin 5,000. Yung tipong parang pwede mo siyang i-free trial muna para mapakita mo sa client na, oh, ito yung babayaran mo pag once na is-settled natin yung booking mo. Or kailangan talaga na real time ganyan, babawasan kagad yung account mo. Alright. So, actually, sir, nangyayari yan eh. Napepending yung ticket. Kasi mababasa yan yung system na you don't have enough fund. So, Yes po. and then, actually, dito po isample natin to. Kasi yung iba na, syempre na curious din pag first timer, may mga business partners tayo na nag-invest for travel and tours, kaya lang natatakot mag-try kasi syempre pag trinay nila baka mabawasan yung balance nila tapos wala namang magbayad doon sa binook nila. Sa binook So sayang nila. yung trial nila. So parang ang ano ko is kung meron pong pre-trial na parang mabook muna nila tapos mapakita yung total babayaran ng client. Tapos pag sinabi ng client na, sige, go na ako dyan. O pwede mo na siyang i-finalize. Saka babawasan yung fund. Yes. So Actually, sir, nakapag-pre-trial si member, mhm, so walang sayang. mhm, got it. Actually, sir, we have send-based fare na tinatawag. Ito po. For example, itong flight na to, ito na yung napili ninyo. Click niyo po yung send-based fare. The usual happen here, kapag in-enter ninyo yung email, lalabas po yung quotation na yan. Or else, sir, pwede nyo naman po itong ibigay sa kanya. Screenshot nyo lang po ito. Pwede nyo po ito pakita. Kasi yung trial, sir, actually, even the airline itself, hindi po siya possible. Ang possible nun, kung wala po kayong enough fund, and then click nyo po yung flight, Reject. mapepend po siya. Ah, okay. Magpe-pending siya. So, ibig sabihin, nakapending lang siya doon and we have parang few minutes lang and then i-decline po kasi yung system if ever. Yung Ah, send-based fare po doon, ano po yun? Parang yung kung magkano lang yung babayaran or pati yung mga pinilapan sa form, may kita doon ng client. yung quotation lang po ng flight. Okay po. Oo. Kasi possible din kasi mangyari yan, sir. Ito po may mga hindi naman kasi lahat ng tao is alam niyo yan honest. Kapag po kasi nakakapagpakita tayo ng mayroon silang flight details, naka-attach doon yung names nila, and then pending naman yung ticket, maninigil ka na, tapos ika-cancel mo yung ticket. Ah, So, what will happen to your okay. business? And then pati yung team Nasira. ninyo maapektuhan, pati the company Tama. itself, di ba? So, ayun yung mga dapat nating iwasan din talaga. So, So once, yung mapaprocess, kailangan screenshot detail by detail para at least kung hindi man yun pwede na tanong natin, at least may tawag yan, may secondary na mapakita sa kanila yung form, yung pinilapan, kung magkano yung babayaran. correct, Diskarte na sir. lang ba? Correct, Diskarte sir. na lang. Yes. Sige, Kasi yun sige. ang dapat nating ingatan eh. Maraming nangyayari yan. For sure, lalo na kapag sineryoso natin kasi yung business. Actually, mas manonood tayo kung paano na din iiwasan yung mga ganong klaseng eksena, no? So again, kapag po nakakapag-provide tayo kasi ng ganon, alam niyo yun, hindi man tayo, pero may mga mapansamantala talaga. So possible gawin yon. Kasi may replicated ticket sila eh. May makikita silang PNR. 'Di ba? So sa PNR, makikita nila doon nakapending lang. So kapag binayaran 'yon, patay na.
So i-cancel ng i-cancel ng agent, yari na, 'di ba? So kawawa naman yung tao. Alright? May point, may point. Ang galing, sir. Thank you, sir. All right. So again, do you have any question here? And actually, before I move on to the next topic, meron pa akong isang itatakal. Pero sige, if you have any question, this time, Ah, please let's raise. Hello, ma'am. Yes, si Ma'am ma'am. Nels, baka may question si Ma'am Nels. Halimbawa po yan, mayroon mag-booking sa akin. Tapos unang-una kasi tinatanong nila, mayroon ba yan promo? Oh, Mayroon po promo dito? good question, ma'am. Yes, actually. Again, ma'am, kung ano yung nagre-reflect or nagre-reflect sa airline mismo, nagre-reflect po sa atin. Kasi we are using a real-time system. Okay, so yung regarding po sa promo, yes, nakikita po din po natin yan or nakikita din po natin sa system yan. Hindi nga lang po siya lumalabas as piso. Okay? Kasi po kung mapapansin po natin dito sa atin, all-in na yung tax, yung gas fare, may base fare pa po na tinatawag. So, lahat po yun na nandito na sa system. Kaya, lalabas lang siya as 1,000 pesos, 1,300, 2,000, ganun po. So, pero, ibig sabihin po nun, kahit ganun siya, dahil ganun siya kamura, nakukuha na po natin yung promo. Kasi po doon sa airlines, kapag binook po natin, let's say, ang ticket nila is 1,000. Pero pagpunta niyo po doon sa may airport, sisigilin kayo ng tax. Di ba nangyayari po yun? Na-experience po natin yun. So dito, iniiwasan na natin yun. Kasi since may computation naman na, why not include na natin yung tax? Mura pa rin naman nila ma-avail yung ticket eh. Okay? Just to be clear, Ma'am Nelms, nakikater po natin o nakakapag-book po tayo ng murang ticket using our system. Okay? Okay po. Thank you. Parang package na siya. Yes po, package na siya. Tama. So wala nang problema si passenger. Opo, yung Papakita na. tanong ko pa po. Yes, Di ma'am. ba mag-need dyan ID? Sorry. Paano po pag mga may siya, mga bata pa, wala siya ID? Ano po yung natin dapat gawin doon para Oh, i-reflect? okay. Again, ma'am, thank you so much to raise that kind of question. Since bata pa po siya, pero kung estudyante naman, pwede po natin dalhin yung ating school ID. Okay po. Yes po. School ID is enough na po as valid ID. Or considered as valid ID na rin. Okay? So, yan. Question po. Ay, idagdag ko lang, Enrico, no? Sa Yes, last sir. question po, pag hindi po domestic yung flight, halimbawa may bansa na nangangailangan ng passport para sa mga Philippine citizens, kahit bata pa yan, kailangan may passport. So, yun lang po. Kung domestic po yan, walang problema. Pero pag ang bansa na pupuntahan na out of the country tapos kailangan ng passport doon, kailangan may passport din po yung bata. Thank you so much, Sir Javier. Yep, that is correct po. Yun na po. Thank you so much, Sir Javier, for reminding me regarding that. So yun po, kapag international, well, yun talaga, passport is a must. Okay, so kailangan po talaga natin ng passport kapag international. Sir Enrico, Yes po, kung ma'am. kung yung price na nakita nila for this certain flight, Mhm. the same pa rin ba yan by tomorrow? May Again, mga- ma'am. I'm sorry, ma'am. Go ahead, ma'am. Sorry. It's alright. Yun po yung ko. Kung yung presyong nakita nila today sa flight na yan, for example, for one way, yung flight na yan will still be the same price for like bukas pa nila i-book? Okay. Again, ma'am, that is a good question again. Kung napansin niyo po, and then yung kaninang sinabi ko, we have certain minutes para ma-encode natin yung ating passenger. Kasi po, there's a possibility na magkaroon ng changes sa price. Pero possible lang po yun. Pwede po yan tumagal ng ilang days na nag-i-still po na ganong price. Okay po. Kaya lang, kasi po yung
price ticket po, that is changes without prior notice po talaga eh. Ano po yan talagang, it's like an airline discretion po eh. So, hindi po talaga natin siya hawak. Again, ma'am, possible po siya na tumatagal, na nag-steady yung price. Hanggang 3 days nga po na-experience namin yan. Possible pa rin na ganun pa rin yung presyo eh. Pero again, kaya po tayo may time frame po para um, ma-encode po natin na yung price na yon nag-hold talaga siya within that minute. Okay, got that. Okay po. Sa pag-fill out naman po ng form, kailangan po ba all capital letters except for the email address? Hindi na po siya necessary, ma'am. Kahit small letter lang po lahat. Pero isa po sa magandang practice kasi si airline hindi naman po siya nag-ano ng spacing eh or ng special character. 'Di ba wala pong tuldok, walang dash, yun nga walang space. So, for example, ang pangalan po is Anna Marie, capital A and N and then small n and then capital M, then the following letters are small. That's fine po. Nang Okay walang po. space po Yun. Okay. Alright? Kasi I forgot something here eh. Kaya po, kasi dito po, we have senior citizen na booking. Ito naman po is assisted. Why? Because we need to upload the OSCA ID. Okay? Pag clinic niyo po itong senior citizen, actually we have the pop-up there and then mag-grade out po yung child, infant, adult lang po agad lalabas. Okay? Tapos once po na proceed ninyo yung booking nun, mapapend po talaga yon and then we are waiting for the OSCA ID. Don't you worry, ma'am and sirs, kasi yung price naman na yon is nag-hold na yon. Okay? So hindi na po magbabago yung price doon if ever. Huwag lang po tatagal lang isang araw bago mag-upload. Siyempre, kailangan din po natin ma-upload din agad yung ID or ma-send sa atin to assist. Alright, yun lang naman po idadagdag ko dito. All clear na po ba tayo? Sa kung paano mag-enter ng ticket? Paano mag-search kapag round trip? Prepared airline? And additional po na information, may prepared na class ng tawag dito ng flight. We have economy here, we have business, and we have first class din po Alright. So, ang next topic naman po natin ay kung paano tayo lalagay ng markup natin. Okay? So, dito po, click lang po natin yung service charges. And then, mapapansin po natin dito, we have domestic and international. Dito po sa domestic, suggested po dito kasi is 200 to 300 pesos. Pero it's all, nasa inyo po yun. Okay? So, let's say, naglagay kayo ng 200 sa adult. Sorry, ba 2,000 yan? 200 din sa child. Sa infant po kasi, actually, wala po talagang bayad ng infant eh. Meron lang siyang service fee. So, pwede din kayo maglagay dito ng service fee like, for example, 50 pesos or 100 pesos. Nasa inyo na po yan. Okay? So, kung isa-zero nyo rin, nasa inyo po yan. Sa international, we have like, wait lang po. Alright. So, dito po sa international, we have like 500 to 750 suggested na tawag dito na ating markup price or let's say 500 lang. 500. And then the good thing here, you can put your own agency name. Okay? For sure po, some of you have na ng ganitong information, no? Pero yun nga po, pwede kayo maglagay dyan na let's say Enrico booking. Alright, and then email address, mobile number, email address, address and then email address. And then, pwede din po kayo mag-upload ng logo. Okay? And then once na po na ma-fill out natin yan, don't forget
po to click the update para po mag-apply itong mga charges natin na to pag magsa-search na po tayo ng ticket. Okay? Alright. So, ganun lang po. Again, wag lang po kakalimutan na i-click yung update para po lahat na itong information na to is mag-apply sa ating system. Alright? So, balik tayo dito. Ito po yung isa-send ko mamayang link. Actually, you can Google it naman po, pero para hindi na rin kayo mahirapan mag-Google, send ko po ito mamaya doon sa GC. Ito po yung sinasabi ko na dito kasi makikita na natin yung IATA code. For example, magsa-search tayo ng Thailand. So, ito-type lang po natin dito Thailand. Ito pong nasa gilid na to, dito nyo po pwede i-search yung sinasabi ko kanina na abbreviation. Yung pag nag-type po tayo, let's say MNL for Manila, DMK for Thailand, ito po yung Bangkok, Don Muang. And then yung ito pong isa, Suvarnabhumi. Ayan. So, ayan po yun. And we have, ano pa? Ito, services, ticketing. Okay. So, let's say nakapag-book na po kayo ng ticket. So, kapag naman po gusto niyo makita yung inyong transaction history, all you have to do, ma'am and sirs, is to click the reports. And then dito po lalabas yung list ng inyong booking history. Okay? Dito rin po sa loob nun, makikita nyo rin po yung history ng report. Alright. So, next po natin is yung manage booking. Ano po yung tulong ni manage booking? Si manage booking po, dito po kayo, pagka po kasi maganda po sana to kung mayroon tayong tawag dito, sample tickets. Kasi dito po sa manage booking, for example, do you have any concerns about date of birth correction, name correction, dito po yan mapo-fall. Kapag po clinic niyo po yung ticket na yon, and then may option po doon kung ano yung concern ninyo, and then all you have to do is to, yung fill out nyo lang po kung ano, and then may email po yun sa back-end support natin. And then, sila na po yung bahala mag-assist sa inyo. Isa po sa good thing here is, like, we have customer support, no, na pwedeng mag-cater sa inyo for any concerns. Alright? So sa fund history, kapag gusto niyo po i-review yung inyong nagamit na fund na, just click the fund history. For example, itong account, we have 3,500 here. So makikita din po dyan yung nade-deduct. Okay? And then, may inbox. Kapag po doon sa may manage booking, may mga updates na po doon, let's say corrected na po, or may update na po, dito rin po yung makikita. Alright? And good to note po, regarding po sa refund, ang nagre-refund lang po sa atin actually is sa local po, Philippine Airline lang. Si Cebu Pacific at saka si Air Asia, nagre-refund lang po siya kapag po ang cost is yung sila yung nag-cancel ng flight. Alright? So, anong ibig sabihin nun? Kapag ba ayoko na ng flight ko, hindi ko na ma-refund yung ticket ko kay Cebu Pacific, hindi na po siya good as cash na ma-refund. Ang mangyayari po doon, ang tawag sa kanila is or travel fund. Yung travel fund na po na yun, yun po yung parang let's say gusto nyo i-move for the next month yung inyong ticket, pwede naman po yun, pero kung mas mataas yung ticket na yun, ililess na lang po yung amount na naka-travel fund din nyo. Okay?
kay PR naman po or kay Philippine Airline, makukuha niyo po yun na mababalik po yun sa master sa fund niyo or mababalik po yun as good as cash, pero subject for taxable na po yun. Alright? Again, kapag po sila yung nag-cancel ng flight, meron po tayong one-time courtesy na parang kahit anong dates po natin sila i-rebook, may mga difference na maliliit na amount pero sobrang late na lang nun. Kasi it's almost free dapat parang ganun. Kasi sila naman yung nag-cancel ng flight. Okay? Again, sa refund po, hindi po tayo nagre-refund ng good as cash. Pagka po Cebu Pacific at AirAsia, possible po na magkaroon tayo ng refund at good as cash kapag ka po Philippine Airline or other international airline. And again, disclaimer po, that is subject for tax. So, hindi po natin makukuha ng buo yung pera. Hindi po yan dahil kay Loadmana, hindi po yan dahil sa system na ginagamit natin, dahil po yun kay airline. Okay? Alright. So, regarding naman po sa rebooking, rebooking is assisted din po dapat. No? So, we need an assistant sa ating customer service. May page naman po si customer service natin na pwede nila doon makater yung ating concerns and let's say request as well na magkakaroon po tayo ng rebooking ng ganitong dates. Pero yun po, mayroon din po yung additional na price. Alright. So sa terminal tax po usually it's almost free. Sa international na lang po talaga siya, hindi pa nagpi-free. And then, wala po tayong clear doon kasi minsan, yung location or yung mismong destination, bigla na lang sila nagbibigay ng terminal fee, ang tawag po. Okay? Kasi yung tax po is included na nga po sa ticket natin. Okay po. Again, yung terminal fee, depende po yun sa terminal. Hindi po rin yun sa atin. Pero most of the time, free na po ang terminal fee. Wala pong bayad. Or mostly, kahit sa mga ibang terminals, wala na rin pong bayad. Okay? Sa pag-check-in process, same po. For as long as meron kang ticket, nakita niyo po yung PNR ninyo doon. Pwede po kayo sa kiosk mag-check-in. Kung ayaw niyo pong pumila doon sa may counter, it's fine. And then sa pag-check-in po ng baggage or luggage, same pa rin po naman ng the usual. Kung meron na kayong luggage, pila po muna talaga kayo sa may luggage line and then doon po sa may ating counter na. Okay, so we have another information here. For example, sa internet interruption. Sa internet interruption po, for example, nagbubook kayo ng ticket. Ngayon, nawala ng internet or nag-brown out. Matik po yun, kung na-proceed ninyo yun, magpe-pending po siya once hindi nag-confirm. Pero possible po na umulit kayo sa pagbubook kasi nga po hindi siya nag-proceed. Pero paano naman kapag nag-proceed? So dun po na, tapos hindi nagre-reflect sa inyo yung ticket. We have customer service representative para po i-answer yung inyong question. But that is, napaka-bihira pong mangyari nun. Basta na-proceed po yan, as long as connected pa kayo sa internet na in process yung ating transaction, magpuproceed po yun. At lagi pong magkakaroon yan ng ticket reference. Yun nga po, impossible na wala. Sir, meron po ba kayong parang YouTube na yung mga tutorials nyo, mga demonstration, pwede pong ma-visit ng mga ka-business partners natin? Regarding that, I believe Sir RBR can answer that question. Gagawa po tayo ng isang support site na nandun po yung mga tutorial videos sa mga systems and services na pinoprovide natin. Kasama na itong LM Travel and Tours.
Ipopost po namin sa GC once na ready na po for viewing. Thank you po, sir. Thank you. Hello po. Yes, ma'am. Oo, yung sa booking po ba yan, daily yan? Wala siya yung parang off na like dito sa amin. Pag Sunday, sinasabi nila, walang ano ngayon, booking kasi Sunday. Sa atin, continue po ba yan sa Ludmana? Yes po. Wala po itong ano, depende na po sa inyo kung ayaw niyo mag-book, kung ayaw po kumita ng agent. Kasi mayroong Yes nagsasabi, po. pag tumapat tayo sa mga off, i-D off din nila yung ano nila, business nila. Pero sa atin, continue. Yes po, continuous naman. Wala naman pong problema yun, ma'am. We can book anywhere, anytime. Di ba po nagkaroon ng changes sa mga price list ticket? Ano po, sign or may certain time po pa? Kung ano oras nagkakaroon ng changes sa price? Okay, thank you so much, Ma'am Jessery. Regarding po dyan, nagkakaroon po talaga ng changes sa price, even the list, even nga po yung time. Again, ma'am, those kind of changes, they will be changed without prior notice. Okay, so hindi po talaga tayo manonotice doon ni airline. Manonotice po natin siya, for example, during at our encoding na. Kaya po meron tayong time frame na we have 8 minutes para ma-process yung ating encoding kasi para na within that minute possible na na-hold natin yung flight na yon, yung exact flight details na yon, including the amount. Pero after that, let's say nagkaroon siya ng error, tapos pagbalik nyo, ay wala na yung seats na yan. So meaning, may nauna na po sa inyo. So doon na po siya magkakaroon ng changes. Okay, again po, nagkakaroon po tayo ng changes sa price kapag po naunahan tayo sa seats. Kasi po si airline, dumidepende po siya sa dami ng seats. Kaya rin po siya nagkakaroon ng promo. For example, bukas na yung flight, pero 50 pa lang yung passenger nila. So doon po sila nagkakaroon ng flash promo. So doon po yung mga magigiting natin tagapagpaabang o tagapag-abang ng murang ticket, doon sila nakabantay. Yan. So yun po yun, Ma'am Jessery. Did I answer your question, ma'am? Nabigyan ko ba ng liwanag inyong katanungan? Napakalalim na Tagalog. Alright, ito po. Excuse me po, pwede po ba mag-add baggage if 40 kilograms ang i-add pero hanggang 35 lang ang available sa pipilian? Oh, regarding that one, Sir Christian, hindi po pwede. Possible po yun. For example, may kasama kayo, na i-add nyo na lang po doon sa kasama ninyo. For example, dalawa kayong mag-asawa or mag-jowa na magbubook, no? Pero gusto mo lang, sa'yo lang yung 40 kilograms. 35 nga lang po yung allowable. So, gawin nyo na lang po 20 and then 20 po sa jowa ninyo. Parang ganun. Kasi hindi rin po nabibreak yun. Let's say, gusto ko lang 15 eh. Wala pong option na 15. 20 lang talaga tsaka 35. So, dun po kayo mamimili between sa dalawang yun. Okay? Ngayon po, kaya naman sila nag-aalat lang ng ganyang allowable baggage. Kasi po, baka po bumagsak yun ang plano pag sobra-sobra daw. Hindi. Siyempre, ano po yun? Tawag dito, computed na po nila yun. Basta po medyo malalim po kasi yun eh. I mean, malalim yung explanation nila. Bakit gano'n? Pero yun po. Hindi po tayo makapag-add kapag po 40 ang kilos na gusto natin and then 35 kilos lang ang allowed. Yung iba na, alam niyo na, yung iba technique. So yun, pero depende po yun sa inyo. Kasi ipapabawas po yung pag na-trace. Okay? Eto, si Sir Kenshin. Ano to, Sir Kenshin? Pag yung customer po ba na magpapabook ay may sikreto, mabubukin po ba siya?
Ano po ba klaseng sekreto yan, sir? Sa name. So, kapag po kasi may, hindi lang po naman yan, sinagot ng seryoso, no? Pero, ayun, sir, no? For example, serious question yan, hindi siya mabubook kapag may discrepancy or may error sa date of birth, sa information. Sinagot talaga, no? Alright. Icebreaker lang. Tahimik yan. Tahimik na ang natin mga attendees natin. Oo nga. Sorry, ganun. So, si Ma'am Jessery, again, she have a question here. Sa rebooking po, same price pa din po ba siya? Magkakaroon na lang siya ng rebooking fee. Okay. Actually, ma'am, same price siya doon sa original date na ipagbubook ninyo. For example, minove ninyo siya next week. Kung ano po yung ticket price nung next week, yun po yung magiging price. Mas magkakaroon po talaga tayo ng rebooking fee. Kaya kung minsan, mas mahal pa yung rebooking than kung magbubook na lang tayo ng bago. Again po, hindi po yung system natin ha. Policy po yun ni airlines, hindi po sa atin. Okay, so yung iba naman ginagawa rebooking talaga kasi gusto nila ma-secure yung slot nila o yung seats nila. So yun naman po yung help ng rebooking. Okay, so we have another question po ba? Mas maganda ma'am, sirs, kung if you have any questions, mag-unmute po tayo para mas mapag-usapan natin. Sir Enrico, Yes, ma'am. sakop din ba natin yung explanation sa travel tax? Ito yung for international flights. Sa travel tax po, again ma'am, actually, ang pwede lang po natin may sagot dyan is that is included. Pero may mga airlines po kasi talaga na ini-exclude yun. Pero again, regarding sa inquiry, pwede po natin yun ma-assist. For example, you have um, ipagbubook ng, kasi usually yan yung mga European eh. So, pwede po tayo dun mag-inquire sa ating customer service para itanong yung kung meron silang kung yung tawag dito, yung lugar na yun is gaano yung tax, no? Kung how much yung matatax sa atin, ganyan. Pwede naman po. Ma-answer naman po yan ng customer service natin, ma'am. Pero sa ngayon, ma'am, I am uncertain po kung magkano talaga eh. Pero again, usually, included na po yung sa ticket price natin yung tax. Another one for international travel, yung pag-accomplish ng e-travel, dapat i-remind sa mga customers, tama po ba? I'm sorry, ma'am. Ano po yung ano ng e-travel? For e-travel, like sa pag-accomplish nito, yung pupunta sila sa etravel.gov.ph, ito po yung para sa international flights. Dapat po ba naming i-remind sa mga customers namin about this one? Yes po. Pati po yung ibang ano, let's say kailangan nila na kasi po tayo mabubuk po natin sila, wala pong problema 'yon. Pero regarding po sa documentation, kailangan po taga-complete muna. And yun po, thank you so much dyan, ma'am. Na please, guys, i-remind po natin sila, especially kapag medyo mahigpit yung bansa na pupuntahan, dapat po complete documents bago po natin sila ipag-book para hindi po tayo magkakaroon ng hassle. Yun po. Thank you so much, Ma'am Alda. Papa, Ma'am Nelms, baka may question ka ulit. Hindi, nag-iisip ako kasi Yes, ma'am. mag-abel din po ako dito. Kaya lang, unahin ko muna yung mga, siyempre may napasok ako dito na 3 members ko kaya ako talaga yung tumutok dito. Kasi if in case na wala sila dito ngayon, kasi hindi ko na nakikita nandyan sila eh. Pwede din ako tanungin nila tapos ipasa ko din po sa inyo yung mga tanong nila. Ayan. Ma'am Alda, Sir Pierre, yun daw po yung question ni ma'am. Kung pwede daw po yung mga referrals ni ma'am is magda-direct question po sa atin. Hmm.
Okay lang po yun kung yung question po nila hindi nyo na po masagot. Yung kung kayo po mismo hindi nyo na po masagot. Pwede pong ah, ang tanong po ay kung pwede pong idiretso sa no, sa atin dun Sa customer support po sa customer siguro. support, ang pinakamaganda po, kayo po yung tawag dito? Kayo po yung Magkasal. mag-a-ask doon sa GC natin sa EDM Travel and Tours. Wag niyo pong ipapadala doon yung mismo customer kasi pang ano lang yun pang internal lang po na load man na support with Enrico. I have a question po, sir. Yes po. Ah, pwede po ba kaming makahingi ng record about sa training na to para po mayroon kaming nababalikan if ever na ano ba yun? Mag-avail kami niya. Sige po, ipopost po namin yung recording sa GC once na ready na po yung recording. Okay, thank you po. Sige po. Yes, May Okay. possibility po ba sir na magkaroon po ng yung animation po na presentation? Yung parang ma-orient yung mga approaching natin mga business partners or curious about sa travel and tours. Ano po? May Yung plan parang po na video, gumawa. Yes, kasi parang katulad sa LMAP, kahit 1 minute and a half, effective na siya na na promotion. Kahit mhm. ganun lang sana para at least may pang-promote po tayo. Over sa picture lang, yung parang in-screenshot lang. Mas maganda kung alam nila yung mga kitaan, kung magkano yung mga sample computations. Opo, naka-plan na yon Sir Kenjin. Ipopost po na pag may update tayo tungkol din sa promotional video for LM Travel and Tours na may animation. Good afternoon. Nalit ako eh. Yes sir, good afternoon Sir Jose. Tama yun, sir. Dapat meron tayong schedule ba na parang ini-review natin para ma-master natin yung papaano natin gamitin yung apps ng Travel and Tour. Mag-ano na lang po kami. Kasi recorded po ito, ilalagay po namin yung recording. Yun. Pwede yun. Ba, At least pwede mayroon nyo, kaming kopya. Balikan para namin. Oo. kahit anong oras pwede nyo balikan. Opo. Tama sir, tama. O kung po pwede sa ikuan lang sa GC para makita namin. Opo. Saka ma-save namin sa aming mga respective para mabalik-balikan namin. Kasi kung nasa GC, dahil marami tayong mga activities, mahirap kung hindi mo ma-save yun. Balikan mo yun. Malayo na. Opo. Diba? Mabuti nga may ibigay individual messenger para at least, di ba? Ayan lang suggestion ko to. Mapasa ba sa individual messenger sa member ng dito sa Travel and Tour. Opo. Thank you, sir. Yan po, may recording din po tayo nung unang training session. Tapos yung ngayon po na session na ito, nire-record din po, ilalagay din po namin yung recording sa GC para sa inyo. Pwede. Masave ba yun, sir? Masave ba namin yun? Yung pag-ilagay na sa GC? Masave namin? Ilalagay naman po sa YouTube. So, pwede nyo po i-save. Sa YouTube na lang, sir. Oo, yun. Maganda yun. Thank you po. Thank you. Salamat. Kaya nalit ako. Pasensya na. No problem po. Sige po. Any other questions po for Sir Enrico? Quick recap lang po again regarding sa mga naging questions natin kanina. Na-avail po natin yung mga murang flights o yung promo flights. Okay? Yun nga lang po, hindi siya nagre-reflect as piso kasi nakakasama naman po doon yung mga
tawag dito, yung tax and some like base fare, something like that. Okay? And then, pangalawa, dun sa rebooking fee, na-answer na rin po natin yon. Ang rebooking fee po, dumidepende po siya kung kailan nyo siya i-rebook. Right? Pero kapag po ang rebooking is nangyari dahil kinancel ni airline yung tickets, so karapatan nyo po mag-book or mag-rebook without any payment. Alright? Pangalawa, or pangatlo po, so regarding sa refund, again, ang nag-refund lang po halos ng Good as Cash is PR, pero and other international airlines. Pero si Cebu Pacific and AirAsia, ang tawag po sa kanila is Travel Fund. Yun po ay kapag tayo po ang nag-request ng refund. Pero kapag sila po nag-cancel ng flight, again, pwede po natin yun ma-refund Good as Cash. Alright? And then, pang-apat po, na recap or reminder, please don't forget to kunin yung ID po ni passenger para mas magaya po natin yung format ng names nila. Kapag naman po international, katulad po sinabi ni Sir Abrier kanina, kahit pa estudyante yan or kahit infant ka po yan or kasama sa infant, kailangan po talaga ng passport. Kailangan po passport ready kapag international. And kapag naman po mga malalayong lugar na talaga, katulad ng tanong ni Ma'am Alda kanina, kailangan po complete yung documents nila bago natin ipag-book. Again po, wala naman pong issue sa atin yon. Pwede natin silang ipag-book kung ticket lang po ang i-avail nila. Pero lagi po kayo magbibigay ng disclaimer kung magkakaroon po sila ng problem dahil sa name nila at hindi sila nakapag-flight at nagkaroon sila ng problem sa documents nila, hindi po natin yung kasalanan. Okay? Again, ticket lang po ang kinakater natin. And katulad din kanina, sinabi ko na makapag-mark up po tayo using our system, and then pwede naman po tayo magkaroon ng follow-up questions regarding that kung medyo naguguluhan. Yun lang po, sir. Tanong about sa ticketing. Go ahead. Okay. Yes, sir. Go ahead, sir. Sir, magkano ba yung ano natin doon? Automatic ba yun? Automatic na yung mayroon na tayong parang service pay doon sa sa total na babayaran doon sa customer. Ibig sabihin yung gross na ang na-issue natin doon makita ng customer. Yes po, pero don't forget po na maglagay tayo ng service charge. Pero hindi na po ninyo kailangan pa sabihin na, oy customer, eto nakita niyo 1,700 na ticket, wala pa ako dyan ha. Pag naglagay po kayo ng service charge, dito po sa loob ng system natin, for example, ito po. Naglagay po tayo ng 200 at na-update po natin yan, Sir Jose. Ibig sabihin, doon sa makikita nilang ticket price, included na po doon yung income ninyo. Ngayon, for example po, ang ticket price, original ticket price is 1,500. Naglagay kayo ng 200, magre-reflect po yun sa system na ninyo, 1,700 na. Yun na po yung babayaran sa inyo ni customer, yung 1,700. Pero yung ibabawas sa inyo yung system, 1,500 lang. Okay. May iwan yung 200 kibale, yung ibig sabihin, kami na pala yung magdidictate kung magkano yung service charge namin. Correct po. Wala bang yan? Wala bang cap tayo sa limit para hindi ba uniform? Actually, sir, ang katulad ng sinabi ko kanina, suggested po sa local it's 200 to 500 pero depende po talaga sa inyo. Gusto niyo mas murahan, kayo po bahala. Basta maximum may meron lang po tayong ceiling doon kasi baka matag naman po ang agency niyo is mahal yung ticket. So iwasan din natin yun. Oo. So pero it's all depend on you, sir. Pag international, sir, magkano yung service charge? Suggested po dyan kasi is 500 to 750, sir. Okay, good. At saka, sir, dito sa travel and tour natin, included na ba yung mga, halimbawa, yung mga barko galing dito sa sa Visayas, papuntang Maynila, yung mga ganyan ba? Mayroon tayo dito? As of the moment, sir, ito pa lang po yung meron sa atin, yung air tickets. Pero, okay. And that kind of question, sir, can be answerable by the admin po si Sir Abier or si Ma'am Alda or si Sir Pong po. Okay. So, meantime, air ticket pa lang tayo.
Yes, sir. Pero At air saka tickets is really good air business ticket naman po. air ticket at saka hotel booking. Pwede. Yes po, nakita ko po dito kanina meron po tayong hotel booking. Yes, sir. Yeah. Good, good. O, sige. Sige, sir. Yun lang. Kasi nalit kasi ako. Sinsya Ayun. na. That's fine, sir. Thank you. May tanong lang ako sa admin sa Ludmana, sa LM. Sir, yung ano natin, manawalit pa rin nanggagaling yung ano natin, funding dito. Opo, Mana Wallet po yung from Mana Wallet kailangan pong i-load po dito sa travel pa ng LM Travel and Tours. Opo. Doon Meaning po ang manggagaling. fund natin nasa manawalit, ano. Opo, pero kung kailangan nyo nang mag-book ng ticket, kailangan i-transfer nyo from Mana Wallet doon sa travel wallet. I see, may sariling travel wallet. Okay. May sarili po 'yan. Opo. So mana wallet, doon ka magpupundo, pero kay mag-issue ka, transfer mo sa travel wallet. Ano? Opo. Okay. Yeah, thank you po. Salamat. Ipo-post you. po namin ulit, Sir Jose, yung mobile number kung saan po kayo magta-transfer ng Mana Wallet po. To top up po para sa travel and tours. Thank you. Again po. Meron pong Mana Wallet number pa-exclusively po para sa travel and tours natin. Ipo-post ko po doon sa GC natin ulit. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you din po. Sige, sir. Sir Enrico, baka pwede niyo pong daanan yung hotel booking? Sure ma'am. Sige po. Wait lang po. Balik tayo dito. Kung wala nang tanong sa airlines. Do you have any questions po sa airlines? May mga tayo ulit Last sa akin, ha? Yes, sir. Go ahead, sir. Itong apps natin sa Travel and Tour, ganun pa rin doon pa rin sa Ludmana apps natin, ano? Opo. Yes, doon po i-access. Direct na yan, sir. Pag-click ng ticketing. Direct na. Okay po. Direct na. Thank you po. Yun lang po. Thank you. So, may mga questions po tayo sa air ticketing business. At tawag dito sa may question ni Ma'am Jessery, yearly po ba need din i-renew ang booking? Ma'am Alda, Sir Abrier? Hindi na po. Ayun. So, Kasama, forever isa na lang po yan sa ticketing tsaka sa booking ng hotel. Isa lang po yan. No need for renewal. Ayun. So, may forever business na po kayo kapag nag-avail kayo ng ating airline and hotel booking business. Okay? Okay. Okay na. Okay na, sir. So, sa hotel booking, actually, it's almost the same with the air ticket. Pero daanan po natin siya. So, click lang po natin yung hotel booking. Okay. So, dito naman po, per city ang ating pagsa-search. Okay. For example, kaya kailangan po alam natin kung anong city pupuntahan natin lalo na kapag international. So for example, ito pong Quezon City muna po. Sample lang naman siya. So dito, magbubook kayo halimbawa ng, okay, so let's say clinic natin yung Saturday dated on 21. Okay? Makipapansin niyo naka-solid blue siya. And then pag pag hinover niyo yung mouse niyo, nagkakaroon siya ng light blue. Pansin niyo po. So meaning to say, ayan po yung date range ninyo. Okay? So for example, nag-book kayo ng 21 hanggang Monday kayo mag-out.
mapapansin nyo dito sa may baba, dated na po siya ng September 21 to 23. Kapag okay na po yung date, okay na po yung city, click nyo lang po yung apply. Once na-click yung apply, ilan po ba yung guest? Ilang room? For example, 1 room lang naman, magda-date lang po kayo ng inyong jowa, just click apply. 2 guests, 1 room, and then click search. Yan, kape-kape po muna. Ayun. So dito po, hindi siya katulad nga lang ni airlines na tawag dito, na nauuna na yung pinakamura pataas. So dito po talaga, we need to scroll down. Okay, so dito we have, ayan, kasi Crowd Plaza naman yan, no? So, ayan, we have 1,900 here, we have 1,1, sorry, 11,000 pa ito. We have 1,4. Ayan, so, makikita din po natin dito yung price ng ating hotel na available. Okay, and some of motels reflecting on our system but hindi lahat kasi motels po, usually hotels. Okay, so let's say ito yung pinakamura, that is 1,409 pesos per night. Actually po sa totoo lang, mas mura yan kapag kesa mag-check-in kayo ng walk-in. And that is hotel rules. No? Again po, mas mura po pag magbo-book kayo online than magbo-walk-in kayo at doon kayo magbo-book. Unless kung meron silang promo that day. Okay? So for example, ayan na, napili na po natin tong room na to, which is like 1,400 lang siya per night and per room. And then, kahit maglagay lang po kayo dito ng information ng inyong, kung sino man yung mag-handle ng ticket. And then, book room. Baka po kasi magamit kayo yung ticket eh. Basta po pag book room, magre-reserve na po yan agad. And then, you can call the hotel to confirm your booking. Okay? So, dito po kasi sa hotel, actually hindi naman siya ganun ka-technical. Nagiging technical lang po siya kapag medyo yung customer natin is masyadong maraming alam na let's say, gusto ko suite, ganito ganyan, o double door, yung mga ganun po. So, yung may mga, yung suite double door na tinatawag po kasi yung may tagusan from your room going to another room. Pero yun, yung ganun po yung mga questions na minsan is nai-encounter din natin. Okay? So for example naman po, international. So international, wait lang po Eh, halimbawa sa Chongqing. Pero kasi alam ko hotel din tayo. Pero let's say Chongqing. And then, Chongqing po, hindi po Chongqing Chongqing. Ayan. Joke lang. Ayan. Let's say, it's coming 21 ulit until 23. Apply. And then, let's say soloista kayo. Solo nyo lang. Then click search. Ayan. So, lalabas po lahat dito ng mga hotels, even internationals. Okay? Kaya lang po again, kailangan alam nyo lang yung city na pupuntahan ninyo. Okay? For example, ito, 5,200 lang siya. O may 3,800 nga lang po. May 3,200 per night. Holiday Inn na to. It is like sikat-sikat na rin talaga na hotel international. 3,000, tama ba ako? Tama, 3,228 pesos. So, yun po. Again, international, local, pwede po natin may pag-book ng hotel din.
So yung iba ginagawa, sa kanila na rin talaga nagbo-book ng hotel. For example, yung iba nagpupunta nga po ng Singapore, ng Hong Kong, ng Japan. So yung iba sa atin na rin, or kaya natin i-cater even the hotels na pagtutuluyan nila. Okay? So, sa hotel business po natin, again, mas simpler siya than the airlines. Kasi dito hindi rin siya mahigpit actually sa name. For as long as nagmamatch naman din yung ID. Kahit hindi exact, it's fine. As long as meron kayong booking reference. Yun. So, hindi po siya ganun kahigpit. Sir Enrico, Yes, ma'am. question. Madali rin ba for any cancellation of booking sa hotel? Madali bang gawin yon? At sino ang gagawa? Any cancellation po, ma'am, kasi assisted po talaga siya eh. Pwede nyo naman po kayo mag-try or pwede nyo naman din po yan i-cancel through over the phone internationally. Kaya lang po kasi, ang ano nun kasi, kung paano nila i-refund yung pera. So, again, ma'am, ang mabuti dito, meron tayong customer service na pwede tayong i-assist, lalo na sa mga ganyang pagkakataon. Yeah, kasi nangyayari talaga ang cancellation for Yes, some ma'am. reason. Yeah, Yes, thank you. ma'am. You're welcome. Ayan. So again, regarding sa cancellation, kasi for example, minsan nga po nangyayari din yan within the day. Pagpunta nyo doon, hindi nyo naman pala. Kasi since picture lang naman yung nakikita, hindi nyo naman talaga gusto yung lugar na yun. Yun. So, nangyayari po talaga yung cancellation. And Pero I yun think po, it's wise na basahin din ng customer natin yung policy. Yeah. yes. Ayan Kung po. kasi we have a experience lately, last week na pa-cancel kami, may certain dates sila kung hanggang saan lang sila pwede mag-cancel. Mag-cancel. Yes. Depende po talaga kasi sa policy talaga rin ng hotel. So yun, and the good thing here, we have description. For example, ito pong nagsashow ngayon sa screen, may description dito. So yung amenities nila nandito din and some information. For example, kailangan, kasi si airline po, di ba, any changes na mangyayari dapat within your airlines itself 4 hours. Pero sa atin po, since kailangan natin i-assist pa si customer, may mga follow-up questions din tayo kay customer kung bakit. So, nag-aalat po tayo din dapat 8 hours prior departure. So, ganun din po si hotel. Parang I believe that is 24 hours prior departure, dapat makancel na natin yung ticket eh. Yung iba naman 2 days. So, it depends po talaga sa hotel eh. So, that's why we need or we seek some assistance to our customer service representative para mas ma-assist tayo maigi. Sir Enrico, Yes, ma'am. pumasok lang sa thoughts ko kasi for flights and booking, pwede rin i-add sa services ng ating mga agents, itong mga nag-subscribe sa travel and tours natin, ang printing of their flight tickets and their hotel booking. Pwede sila doon, di ba? Or pwedeng hindi naman. Yung magpi-print out, kasi minsan kailangan nila ng hawak na hard copy. Yes po, pwede naman po. Ang maganda dito, kapag po nag-upload sila ng logo at in-attach nila yung agency name nila, kapag nag-print out po ng ticket, lalabas po yung sarili nilang agency name. That's nice. Yes po. So yun. Meron po talaga na yun talaga yung gusto. Kasi syempre mas proof nga naman yun than sa screenshot. Or yung iba naman, dalawa, para kung mag-delete mo man yung screenshot tapos wala kang internet sa labas. Kasi yung nangyayari po yun eh, di ba? Okay, may access ako, pero pagdating doon sa may airport, ang hina pala ng signal mo or wala talagang dead spot siya. So ano ipapakita natin? Eh, lalo na kung sinend lang siya via messenger, hindi po natin siya sinave as photo. So mas maganda pa rin po talaga, advisable pa rin na kahit papano nagkakaroon tayo ng hard copy. So, the good thing here, ready po yung ating ticket to print out. Sir Enrico, may Yes. question sa chat. Mukhang need na sorry. clarification to kay Ma'am Jessie. May Okay, ibang ma'am. locations po ba na iilang
iilang hotels lang ang meron. So, Alright, so to answer your question, Ma'am Jessery, again, it depends kapag pinupost nila yan internationally. Kasi isa po yun sa mini market and again, depende po yun sa hotel kung inaalaw nila na i-post sila international. Kasi syempre po, for example, itong hotel na to, ako lang nag-picture, just pinost ko. So, yun, paano yung mga descriptions nila. So, may mga discretions din po kasi na dapat sila lang talaga yung nakakalam. So, again, may nangyayari po talaga na yung hotel hindi nag-show sa system natin because of their policy. So, depende po sa kanila kung gusto nila i-post internationally. Okay? Pero hopefully soon, lahat-lahat, pati motel, sana ma-upload na rin natin. Pero thank you sa question na yan. Maganda po yung question. Na kung yung lahat ba ng hotel ay nag-show sa list natin. Sa mga locations. Yun. So yun, depende po yun sa hotel kung ipopost sila online. may questions pa po for Sir Enrico. May mga katanungan pa po ba? About sir sa ano, yung, di ba pag sa flight, okay na bang ibalik sa flight ko, ano? Sure, okay lang. Yung business class, tapos yung economy ba yan? Differences po nila. Ang economy po, yan po yung masikip na upuan. To simplify lang po yung question, no? Yun yung usual, yun yung mura. Business class, kasi sila yung naka-recline. I mean, naka-recline, yung natataas talaga yung paa, yung pwede kang umugat Naka-LL. yung nakaka-LL. First class, ayun na po yung SL, yung sobrang luwag na sa buhay. Yung gusto nilang matulog na talaga sa aeroplano. May settings po ba yan, sir? Hindi ko kasi masyado napansin kanina pag ano. We have an option using our system. Okay lang, sir. Makita ko, sir. Kung okay lang po. Ay, sure. Teka, balik ako doon. Kasi may replay to eh. Kaya dapat mas maganda kung tanong na po tayo mga ka-partners para sulit po yung replay na panoorin po, i-send po natin sa mga business partners natin. Tama. So, ayan po, nandito na po ako sa ticket, our airline tickets Yes po. natin. No? Okay, so dito po sa class, yan, we have economy, business, and first. So, again po, dito sa economy, ito yung murang ticket. Sa business class, mahal. At dito sa first class, sobrang mahal. So, let's say, mag-try tayo. Yes, kasi yan yung parang all-in na. Pagpunta mo pa lang ng airport, ang kakainin mo na agad is steak. Ganyan. Mas magalang daw doon yung ano eh, mga flight attendant. Grabe. Ikaw nagsabi yun, sir. Baka recorded pa naman to. Garbage, sir. Garbage. Garbage. Ayan. So, and additional na lang po, di ba po pa mag-booking yung about sa kilo, halimbawa 40 kilos, di ba may sinasabing parang yung mapapabook is tinatansya yung kilo ng ano. What if halimbawa pagpunta doon sa airport po is halimbawa 40 kilos yung nakalagay doon sa pinabook, tapos more than pala 40 yung ano. more than 40. Yun po. Pagdating doon, dadagdagan kayo ng singil nun, which is per kilo na yun. Mas mahal. Or else, kapag hindi na po talaga kaya, let's say puno na talaga yung baggage limit nila, ipapatanggal po talaga sa inyo yun. So kung nakapag-paid na sila doon sa 40 kilos, tapos pagpunta ng airport, may additional na bagahe, pwede pala silang magdagdag na lang ng payment. Pwede naman po yun. Okay po. Once again, that is sobrang mahal. Kasi per kilo yun. Parang ang experience ko yun, 200 per kilo. Ayan po. So, balik po tayo dito sa question nyo, Sir Kenshin, regarding sa first class. So, dito po, depende po yan. And then, mostly, ina-assist po siya kasi that is 100,000 pesos. So, talaga mabusisi na siya kasi ibibigay po sa inyo yung full quotation yan. Pero, ang ano dito, we have an option kung gusto talaga ni passenger na mag first class o business class. So, mangyayari niyan, i-collect nyo lang information ni passenger or ni client niyo. Once okay na, yung mga personal information nila, that's the time na ipo-forward natin siya sa customer service to assist for business class or first class. But again, we have an option or pwede natin sila i-cater.
Yung about kanina sir, yung about sa canceled flights. 'Di ba halimbawa sabihin nating yung customer natin transact na lang 'di ba sa atin ng mga Loadman na members. Yung about sa refund, ano po yun? Yung refund, pwede yun ma-convert ulit into booking wallet or may account talaga yung customer para sa refund for travel fund? Ay, sa inyo po yung babalik, sir. Sa inyo po Mismo siya babalik. nag-process. Sa inyo po, yes po. And then But again, if, bibigay niyo po yun ng quotation okay. din si client o si passenger ninyo. Para kung mag-agree sila na yun na lang yung mababalik sa kanila, di yun po, yung babalik na. Pero kung ayaw na nila, may option naman sila na i-rebook yung ticket nila. Again, kapag Mm, po ang nag-cancel sa airline, we have a prerogative na i-book sila without any payment. Pero kung sobrang layo na, siya siyempre may discrepancy na po yun. And then, kapag naman tayo po yung nag-request na i-refund, hindi po natin siya nakukuha good as cash. Even sa inyo po, hindi babalik yung fund. Magiging travel fund po siya at mag-i-stay lang po siya doon kay Cebu Pacific or kay AirAsia. okay po. Yung about po pala sa kasi commonly nakikita ko po sa GC, ang concern is about yun sa Cebu Pacific na palaging nakakancel daw yung booking. May mga, Regarding that apo, question, actually, sir, good thing. So, i-bring up natin yung question apo, yan para later, no? ma-enlighten po sila. Yes po. Actually, hindi po system natin yung may issue doon. Ang issue doon kasi is the Cebu Pacific itself. Kasi nung nagbago sila ng baggage, kasi they have like an option of hindi na sila hindi na sila per parang tinatawag na kilos, baggage. Ang tawag na kasi sa kanila, PC1, PC2, PC3. Simula nung binago nila yung terminology nila na yon, pati yung mga um, allowed baggage, nagkaroon na po sila ng issue. Again, kahit sa kanila mismo mag-book, kahit mag-book directly sa may Cebu Pacific, there's a possibility na nagka-cancel or nag-error yung booking nila. So, Okay. I highly suggest, sir, na pag magbubook kayo ng Cebu Pacific, huwag nyo na lang lagyan ng baggage muna. After the booking, kapag may ticket na po, that's the time na mag-request na lang po tayo ng additional baggage. Possible naman po yun. So yun po yung solusyon, wag mo nang lagyan ng baggage. Yes. And Sige. again, Cebu Pacific lang po tayo may issue. At hindi po natin issue yun. Opo. Issue nila yun. Okay? Yes po, kasi possible kasi mapektuhan din yung GC natin na interested or nagpa-plan mag-travel and tours. Kaya lang dahil sa mga concern about Cebu Pacific, kasi nga sikat yung Cebu Pacific. Mhm. So, parang doon parang nasisira na rin yung as a whole. Pero ang may problema pala yung system ng Cebu Pacific. Pero sa Yes ibang po. mga airlines, wala naman problema yung mga transaction. Yes po. Nakabook naman ng mga flights. Exactly. Wala po Or tayong issue. possible din na explain natin sa mga clients natin dahil minsan may mga bagyo, mga ganun, di ba, parang na-cancel yung flights. Actually, sir, May kahit mga ganun, hindi nga siya bagyo, meron lang siyang kahit habagat or what. Talaga kapag may heavy rainfall, kinakancel po talaga ni airline eh. And hindi po sa atin yun. okay po. Sige, thank you po. Thank you po, You're sir. welcome, sir. Sige. Yan. Pero thank you, sir, kasi at least na mas na-explain natin yan dito, lalo na sa mga nakikinig din. At saka sa mga nag-a-aspire na magkaroon ng business. Huwag po kayo matakot kasi hindi po yun sa atin. No? Kung may nabasa mo po kayo na parang nagkakaroon ng hard times na magkaroon ng booking o mag-book using the Cebu Pacific, it is because of the Cebu Pacific, not the Loadman, not our system. Yes po. Sinadya talaga, sir, para ma-record po sa ating recorded Sure. training. Si Ma'am Nelma mukhang pipindot na naman eh. Go, ma'am. Opo, magtatanong lang po ako kasi mayroon sa akin nagtanong, booking papuntang Malaysia daw. Tapos daw nanghanap na nila halos yung yung ticketing, wala na daw available na lowest price. Tapos tinanong nila ako kung mayroon daw available sa Ludmana dito kasi alam nila kasi nasa Ludmana ako. Kaya lang hindi lang ako member sa Travel and Tours. Sabi ko itatanong ko lang po. Ano po yung pinaka-lowest sa sa ticketing natin dito sa Ludmana?
Airlines pala. Lowest price? Actually, Opo. ma'am, depende po kasi talaga siya, ma'am eh. Depende sa Depende airlines, no? talaga. Depende kay airlines, depende sa date. Yan po. Doon po siya nagbabari. Kasi, for example, bukas agad yung flight. So, talagang expect nyo na mahal yan. Kasi it's considered December as pa sila special. Bali, i-book nila ngayon, gusto nila mag-book ngayon, by December pa yung alis nila. Gusto niyo po ba gawa natin ng example? Pero ito po is quotation lang ha. Oo. Ano Sige. para, Round trip po ba yan, ma'am? hindi ko din na-ask kung round trip. Pero yung sa papuntang Cebu, round trip sila. Ano po bang gusto natin i-try dito, ma'am? Yung Try natin yung international po. international. Yung pamalit So, siya. saan po yung origin niya? Saan po siya manggagaling? Dito sa Zamboanga po. Zamboanga. Zamboanga. Okay. And then going to Malaysia po, no? Opo, sir. Okay. So, saan siya dito sa Malaysia? So, ito international nila. Okay. So, let's say isa lang po muna passenger, no? Kailan po ba yung flight nila? Ayan, ma'am. So, for example, Zamboanga to Malaysia. Ito po, hindi pa po ako nagsa-search, pero depende po yan kung si Zamboanga may direct flight going to Malaysia or they need to mag-drop off muna sa Manila going to Malaysia or wala po talaga silang available. Kasi depende po yun sa airlines availability. Okay? So, let's try. So, ma'am, since wala pa po kayong idea kung round trip siya, so mag-search na lang muna tayo ng one way. Okay lang po ba yun, ma'am Nelma? Opo, okay po. Okay. Pero do you have any idea kung kailan po sila mag-aalis? By December mga 10, ganyan. December 10. Opo. Okay. December 10. Sige, search natin. Ayan. So, we have, ayan, sabi ko nga po, talagang dadaan at dadaan siya ng Manila, ma'am. Ayan. So, from Zamboanga going to Manila, Manila to Kuala Lumpur. Okay. So, tas Kuala Lumpur going to this and ano ba to? Karachi. Parang Karachi yan. Karachi. Opo. Yeah. So, yan po. So, 19,560 siya. Pero kasi may connecting flight. So, try natin kung city lang, kung Kuala Lumpur lang talaga. Balik tayo. So, Zamboanga. Zamboanga to Kuala Lumpur. December 10. Ayan. 5,000 lang po, ma'am. Oh. Sa Cebu Pacific, 5,043. Per months po ito. Di ba ang mura? Mura pala. Ano po na lang? Po. Di ba? So, yan po yung system natin. And real time yan, ma'am. Kung katulad nga po nakita ninyo kanina. At saka sa Cebu Pacific, may direct po siya. Oh. From Zamboanga, no. Zamboanga to Manila talaga. Manila to Kuala Lumpur. Wala po talagang direct flight from Zamboanga. Pero ilang oras lang naman po yung difference. Okay? So, let's say naman po, i-check natin, for example, manggagaling na sila ng Manila. Manila to Kuala Lumpur. And then, December 10. Tingnan natin. Possible po mas magmura kasi may ano pa siya eh. Oh, 3-1 na lang po. And thank you po ma'am kasi pinasearch nyo to, no? So may nagano po sa akin. Everyone, for example po, we have a connecting flight from Zamboanga to Manila, Manila to Kuala Lumpur.
Kung meron po kayong markup na 200 sa local, ma-earn nyo po yun. And then kung may markup kayo going to international, let's say 500, ma-earn nyo pa rin po yun. Meaning to say, ang total income ninyo sa isang flight, that's gonna be 700 pesos. Kasi po, again, ang markup po ninyo is per flight, not per ticket. I don't know if everyone is aware sa information na yun. Pero again, clarify ko po. For example, we have connecting flight from Zamboanga to Manila, that is 200 pesos. From Manila to Malaysia or Kuala Lumpur, that's going to be 500 pesos, in total of 700 pesos po. So sa 5,000 po na sample ticket price natin, may 700 pesos na po tayo doon. So, mas masaya po kapag connecting flight ang na-deal ninyo. Pero depende po sa inyo kung paano i-deal. Okay? Alright, ma'am. So, nakita niyo po kung doon sa may travel agency na yun. Sir, maganda yung pag-demo mo ngayon kasi parang na actual talaga. Okay. Thank you, ma'am. Ayan. So, again, ma'am, kung yung kaibigan ninyo hindi na makahanap ng murang flight, so sa Loadman available po. Po, kausapin ko po mamaya. Ayan, sige lang po. Alright. So, do you have any questions po? Technical concerns? It's fine po. Kung may napapansin kayo, as long as kaya natin sagutin, sasagutin natin. Hello, sir. Pwede magtanong? Yes, Ma'am Marian. Pwede po. Opo. Kasi first time ko, sir, umattend ng Zoom nitong about sa ticketing and travel and tours. Yes, ma'am. So, tanong ko lang po kung paano makapag-member nito, paano maka-avail. And then, saan po makikita yung apps ng sa ticketing? Online ticketing? Okay. Opo, kasi hindi ko po alam kung saan ako magsisimula at kung paano ko gagawin. Okay. Actually, ma'am, sa question ninyo, ang pwede ko lang po masagot kung saan nyo po makikita yung ticketing. But in regards to the how to avail or how to upgrade your system, si Ma'am Alda and Sir Alvier na po yung magsasagot. So dito, ma'am, once na, kung kita nyo po yung screen ko ngayon, ma'am, Ma'am Mary Ann, Opo. kita niyo po yung screen. For example, here, kasi pag login ninyo ng inyong user and information, dito po kayo ma-redirect, tama? All you have to do, ma'am, is to click the services and then ticketing. Pag click niyo po yung ticketing, ma-redirect na po kayo sa ganitong platform. Okay. To be exact, here po. Ticketing. Yes. Saan po pwede magbayad? Ayan. Sir Alvier? Through Mana Wallet or direct para- mismo sa Para ma-activate po yung ticketing nyo. Magano po muna kayo. May form po kami na ipopost doon sa GC. Kailangan nyo po fill upan yun. Tapos, Yes. Nakapag-fill up na ako dun, sir. okay. Nakapag-fill up na ako. Yung may sinend po kayong siya, parang website. Opo. Opo. Sige po. Pabacktrack na lang po at parang ako noon, sinagot ko po yung form na yon. For follow-up, Miss Mary Ann, kung Ayun po. maklik nyo po dito sa ating Zoom yung chat, meron po akong private message sa inyo. Okay po. Andyan na po yung step-by-step pati po. Makikita rin po yan sa GC natin sa Travel and Tours. Kakalat ko po ulit sa iba pang GC natin. Oh, yes. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome po. Congratulations, Ma'am Mary Ann. Okay. How about po yung halimbawa gusto kang makapag-avail according to Coach Kenshan kasi bali magbabayad ng 5K for registration. Tama po? That Hello? is right po. Opo. Saan po magbabayad? Through Mana Wallet or ano po?
Through Mana Wallet po. Diyan po dun sa Okay. na-chat ko, andyan na rin po yung numero ng Load Wallet, Mana Wallet number Chat ko na lang po, 09, ma'am. ito po yan, 0991 231 231 37 37 03. 03. Nakita niyo, ma'am, yung picture na sinend ko sa inyo? Hindi pa po. Hindi pa po. Okay po. Mamaya Chat niyo po siguro, dito. check ko na lang po. Opo. Okay po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Papa. you. Last question from the chat po bago tayo mag-end ng 5 p.m. Meron bang list ng for Philippine citizens, meron bang list ng mga bansa na nagre-require ng visa? And mga bansa na hindi naman nagre-require ng visa. Alam ko ASEAN nations, no need for visa, just passport lang, Yes po, pero yan po kasi sir, mas maganda kung i-check natin siya sa IATA website or sa IATA website. Pero to clear, again, answerable din naman po yan using through our backend support, sir. Para mas malinaw, at least meron po tayong parang magpo-proof na if ever, may babalikan tayo. Mas maganda pong ganun. So, even though we are knowledgeable about that, pero mas maganda po kung meron tayong mababalikan. Ang ibig ko po sabihin doon, whatever cause o magkaroon man tayo ng concern, meron tayong masisisi, parang ganun, sir. For example, yung nakita dun sa ating concern, ang tawag dun, sir, page. No, so sabi kasi ng page ganito Sabi ng customer support nyo ganito. So mas alam niyo po 'yan, mas meron tayong kasi yung all the information will be coming from our backend support. So si backend support, kung ano man yung magiging cost nun, at least mababalik sa atin. So again, good yun, sir, kasi actually sa ASEAN po talaga passport na lang talaga, hindi na kailangan ng visa. Pero mas maganda pa rin po. Mas magtanong na lang tayo. Yes, sir. Okay, thank you. You're welcome, sir. Ayan, kasi minsan binabalita po nila, for example, si Japan daw hindi na daw kailangan ng visa, pero may nakaraan lang nag-flight or magpa-flight, hinanapan pa rin ng visa. So mga ganun po, sir. So even Google kasi hindi na rin siya reliable kasi nga po sa dami-dami na rin ng information. So ang gagawin pa doon, talagang magda-dive in ka sa Google para lang maklarify yon. So mas maganda, at least we have support na magsasagot ng ganong inquiry, itanong na lang po natin sa support. All right. Thank you, Sir Enrico. You're welcome, sir. Ako po, Ay, Odette. sir. Yes, Ma'am Nelma. O yung po ba, yung promo natin sa Travel and Tours is still ganun pa rin po ba? Yung mayroon siya free booking. At i-check lang po namin yung remaining stats. Ang tanong nyo po ba kung may ongoing pa rin po ba yung sa promo nung pag nag-avail kayo ng Travel and Tours activation, tama po ba? Yung promo noon. Apo. Siguro mga 1 month na kasi ngayon. Check lang po namin yung stats na mabilis. Okay pa po. Pwede pa pong yung promo open pa po. 14 slots pa open. Okay. So, yun na po yung oras na natin for today's session. Kung may karagdagan tanong pa po sa ating travel and tour support, si Sir Enrico, pa-message na lang po dun sa Facebook page. And kung may kailangan po i-clarify with the group sa GC na lang po i-post. Okay. Sige po. Thank you, Sir Enrico. Thank you, Sir Albier. Thank you, Ma'am Alda. Ay. Thank you, Ma'am Nelma. Groupie daw si mag-groupie daw sa Zoom si Sir Kenshin. Ay, sige po, kaya na lang lang po ng mga sayang. camera. Hindi, yung computer ko pong ginagamit ngayon, walang camera Sayang Ako din, naman. walang camera yung... Off na lang po yung share screen, Sir Enrico, para at Ay, least okay. gallery po natin. Sige. Oo, Yeah, habang by the way- nagpe-prepare sige po, Sir Enrico, go ahead. Ay, Mas wala mag-search. po. Papasalamat lang po ako sa mga attendees natin, sa mga nag-stay. Thank you so much.
Hindi ko na po may isa-isa. Wow, parang pabate. Hindi, joke lang po. Go. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sirs. Thank you din po. Thank you, thank you. Mag-pray Okay po. muna tayo bago group Sige. picks. Sir, Sige po. Coach Kenshin, tayo manalangin sa aming dakilang lumikha, Panginoon. Marami pong salamat sa araw na ito na nagpulong-pulong po kami at naka-attend po ang aming Loadmana members at pati na po ang aming speaker na si Sir Enrico. Ganon din po ang the rest of the management na nakatutok po. Panginoon, salamat sa negosyong ito. Patnubayan niyo po kami at gabayan sa mga tamang desisyon po na gagawin po namin at bigyan niyo po kami ng talino at pasensya, Panginoon. Sa aming pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa at ito po ang aming panalangin sa aming dakilang lumikha. Amen. Yun. Ayan. So, request lang po tayo mga ka-partners na kung okay lang po mag-open cam po tayo. Ayan. Para po sa ating documentation. Ayan. Sir Gilbert. Ayan. Si Ma'am Annabel, si Sir Wilmer Salvador, Ma'am Maya Chris, Ma'am Cherry, Ma'am Lena, Ma'am A. Mary Jane, Ma'am Loida, ayan, Sir LMI, Ma'am Gloria, Sir Ellie, ayan. Sige, pabilang po ako ng 5 seconds para makapag-prepare po tayo sa ating groupie. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 para makapag-open cam. Sige po, ayan, naka-ready na si Ma'am Gloria.